Okay, kung mayroon kayong mga Biblia, pwede nyo ako sa mga buksan dito po sa Aklat ni Mateo sa Kapitulo 1 sa Kalatang 18. Majority po ay ngayon ang mensahe ay tungkol sa maganda na lang ako. Okay. Sound. May sound na. Kanina walang sound eh. Okay, kung meron kayong mga Biblia, pwede nyo ako samahan nga. Buksan yan po, may sa screen. Kung meron kayong hard copy and Bible, ay pwede nyo basa. Okay, sabi po dito sa chapter 1, verse 18 ng Book of Matthew, ay ganito po pagkakasa. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungan sila nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapulihan, ay nagpasyang-walayan siyang lihim ng lihim. Dadapot samantala pinag-iisip niya ito, hindi pa nangyayari, nasa isip pa lang ni Jose. Narito isang anghel ng Panginoon, si Gabriel, ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan katawag po sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan, sapagkat mangyayari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalan katawag po sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay nasa atin na o sumasa atin ang Diyos. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, sa pagkakataon po ito, katulad ng sinabi ko sa inyo kaninang madaling araw, ako po'y gamitin niyo lamang, ikaw ang magsalita, hindi ko ako kung hindi ikaw. At hamos siya po na ikaw ang kumausap sa kanila upang malaman nila kung sila sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, makita po ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita kung ano at nasaan ang aming pananampalataya at pagtitiwala at nanalig sa inyo. Gamitin niyo naman po ako at ang salita mo upang kami kausapin. Ama, alam ko pong nagpapala ka. Pero kung ba'y nakikiusap sa inyo na bago mo sila bigyan ng pagpapala pangusap, ay hintayin niyo munang matapos ito at base sa grado niyo, Panginoon, kung paano silang makinig at paglagay ng kanilang mga sarili sa pananambahan at pakikinig ng salita, doon niyo sila pagpalaki. Ama, marami pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Amen. Bago kayo po, sabihin niyo sa inyo ng katabi, Pasko na. Merry Christmas. Okay, magpo na kayo. Magbigaya pa kayo ng regalo dyan. Okay mga kapatid, ito po ang title natin. Huwag kayong tatawa. Ito yung title natin. Ang Pasko ay sumapit, wala ng Pasko. Ay, ano kaya kung bakit yan ang title natin. Okay. Kanina si Sister Dali nag-testimonyo, no? Sabi niya, noong daw mayroong mga bata. Mga bata ba yung Sister Dali? Tapos sabi niya, pamasko po, sabi ni Sister Dali ay, sige punta kayo sa bahay, mangaroling kayo. And then pag doon mangaroling, binigyan niya ng mga candy. Buti hindi sinabi Sister Dali na candy lang. Yeah, binigyan ng candy and then tinanong niya about Christmas. At ang pagkakarinig ko, naglinis naman ako ng tenga kanina, ay hindi naiintindihan ang diwa ng Diyos. Sa totoo lang, sa ibang bansa po, majority sa Western country ngayon ay 2 days pa before Christmas. Pero tayo, 1 day na lang. Kasi yung iba, 12 hours po ang behind nila sa atin. Diba? Kaya po, ngayon sa Amerika ay gabi na.
ng mag-aalas 10. At kung meron daily time saving sila ngayon, alas 9 pa lang sa kanila. Ganun po sa Western County. Kaya halos 2 araw, 1 araw, nagdiriwang na ang buong mundo. Halos buong mundo magdiriwang ng tinatawag na Kapaskuhan. Diba, no? Ang isang bagay na nakalulungkot yung sinabi ni Sister Dali, sa totoo lamang po, baka nga ho, isang bagay na napakasakit eh. Isa kayo na nandito, na alam niyo po ba yung ugat, dahilan, diwa, kung bakit nagdiriwang ng Kapaskuhan, halos ang buong mundo at isa na po tayo doon. Ang isang bagay na napakasakit isipin ay baka matanong tayo na hindi natin naiintindihan ang diwa, ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ako noong araw, pinaniwala ako, kami magpipinsan doon sa panamitan mga kapatid na meron Santa Claus. Paniwala ako. Kasi sa ganito yung 24 sa Kawit may tinis. Yung mamaya kung alas 5, mag-i-start siya ng mga parada na Bible character, buong bayan ng Kawit, buong baryo may representative na pinire-represent yung anong character sa Bible. Tapos ang tawag nila dyan, may tinis. Popular yan mga kapatid. Sa totoo, dinadayo yan mamayang gabi. Kaya sobra ang traffic dyan sa Kawit. Buti ngayon, dahil nabuksan ang Centennial, hindi na gaano. Pero kung papasok ka mismo sa old way ng Kawit, mga kapatid, ay talagang huwag ka nang pumasok pagka December 24. Tapos matatapos yung tinis na yun, mga kapatid, ng alas 12. Then yun doon, pupuntahin lahat ng karo nila sa alas 12 in punto doon sa katedral ng Kawit at magse-celebrate po ng last Misa de Gallia. Basta ako yun lang ang paniwala ko. Tapos sabi ng mga nanay ko, kumuha kayo ng medyas. Sabi nga namin, marunong na akong manggulang-gulang eh. Malaking medyas yung isasabit ko. Sinasabi talaga, sabi ng mga nanay namin, sabit nyo, sinasabit namin. Sabi ng mga tiyo namin, manood kayo ng tinis. Lalabas kami sa highway, di ba no? Pag-balik namin, may candy na yun. Medyas? Pinaniwala talaga ako na talagang meron sa lakbo. Yun talaga ang paniwala ko. Natuklasan ko na lang noong medyo bata-bata ako, nakita ko yung tiya ko nagpapalit ng mga candy. Ano pamanot? Yung pala, sila yung mga naglalagay doon sa mga medyas namin noong bata kami. Pinaniwala, hanggang saan lumaki ako. Sa totoo nga mga kapatid, noon, hindi ko nga alam yung kung bakit nagsusubo ng formas eh. Totoo yung hostya. Hindi ko alam yan. Hindi ko nga alam na kapag kayong tatawid ako sa gitna ng simbahan, di ba nagtitigay ganyan yan, nagtitigay. Ako naman, gaya ako ng gaya. Nagpapagpapin ako ng ano. Kasi yun ang nakikita ko pag mag-simba ko. Hindi ko alam yun. Totoo lamang ko. At majority sa atin din, yung diwa ng Kapaskuhan, nabalot tayo sa kaisipan na ang diwa ng Kapaskuhan ay regalo, pagbibigayan, bibigyan ka ng ninong at ninang mo ng regalo din. Kaya nga, ang isang bagay na napakasakit, ayan may patunay na yung henerasyon ngayon, siguro yung pang mga bata, hindi kaamong na-explain yung diwa ng Kapaskuhan at mismo yung spirit ng Christmas, hindi nila alam. Ano kaya nga natin ba? Bakit ba may diwa ng Kapaskuhan? Nag-start yan dito. Genesis chapter 6 verse 5. Yan. At nakita ng Panginoon na mabagit na ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng kanyang pag-iisip, pananawa, kanyang pag-iisip, ang kanyang puso ay pawang masama na lamang palagi. Nung nagkasala sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, Genesis chapter 3 verse 1 to 7, yan na yung bunga. Yan na. Sa isip, sa puso, sa gawa, ang buong tao, masama na ang haka, masama na ang nilalaman ng kanyang puso,
In short, masama na ang ugali. At yan ay minana natin. Sabi ng Psalms chapter 51 verse 5 ay ganito ang pagkakasabi. Diba? Sabi, sa sinapupunan pa lang, narito ako'y inanyuan, sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Whether we like it or not, minana natin yung kasamaan doon sa Genesis chapter 6 verse 5. Masama na yung pag-iisip. Kaya ngayon, diba, yung bata, 2 years old, tuwa pa yung mga magulang na nakapagsasalita na raw yung mga anak nila. Kagayin mo naman kung maging narinig, EI. Tutuwa, di ba, no? Kaya, hindi katakataka kasi alam natin sa sinapupunan pa raw ng bahay bata ng nanay natin na-develop, i-develop, kinonsip na tayong lahat. Kaya nga nung nagkaroon tayo yung malay na sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 4 to 7, ano ang sabi doon? Ikayo'y magiging parang Diyos at makakaalam ng mabuti at masama. Kaya nga pag nagkaroon ngayon ng takdang kaisipan, ang bata na naiintindihan yung mabuti at masama, nakakagawa na siya ng mabuti, nakakagawa na rin siya ng masama, at hindi katakataka dahil ninana natin niyang kasamaan at kasalanan na yan. Yun yan tayo. Ngayon, papasok ngayon ang Panginoon. Yung pagparito, di ba? Yung kung dahilan ng kanyang pagparito ay ang kaligtasan dahil sa kasalanan. In fact, ang Romans chapter 6 verse 23 ay nagsasabi, ang kabayaran ng kasalanan ay at ang kamatayan tinutukoy doon ay ang hindi physical body, kung hindi spiritual yun. Na sinabi po sa Revelation chapter 20 verse 14. Spiritual po yun, spiritual death, hindi physical death. At ang kamatayan at ang Hades ay bubulit sa dagat-dagat ng apoy, ito ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, yung una, may unang kamatayan, according to Hebrews chapter 9 verse 27. It is appointed to man once to die, and after this, judgment na ngayon. Yung ikalawang kamatayan na yan, ang tinutukoy yung ating kaluluwa. At yan yung dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Tingnan nyo, Isaiah, chapter 35, verse 1 to 6. Ito po yung nagpasya ngayon. Kasi sabi ng Genesis chapter 6, verse 9, kahit ang haka, isip na. Kahapon lang, may na-encounter ako. Tapos sa Christmas party ng Baptist Church, sinabot kami ng alas 9 uwi, sabi ko talaga sa kanila, mauna na ako dahil hindi pa ako nakakapag-aral ng i-preach ko para sa Buena Vista. Maghapon kami doon, ang simba nila, umaga, pagdating namin, pag-ikot na ikot ko doon sa block na ikotan namin, may natigil namin. Tapos sabi nyo, di bumaba ako. Nahinahon ako, sabi ko, pastor ka, pastor ka, pastor ka, pastor ka. Sabi ko sa isip ko, pastor ka, pastor ka, pastor ka. Sabi ko, sir, nag-iinom ang alasing mo. Baka naman pwede i-atras-atras na yung motorsiklo, siklo, at dadaan lang po ako. Hindi na, kanas naman. Sabi nung isang lasing, aapila ba ako? Umakyat yung dugo. Aapila ba raw siya? Sabi ko, syempre, matulid din ang isip ko. Ibig sabihin ito. Pero ano ba ibig sabihin mong aapila? Tapos nagbayad pa kung kayo nagsasabi. Meron pa tayo yan? Nagdagdagan. Sabi ko sa kanya, ito ko ba? Eto ba? Sabi ko, pastor ka, pastor ka, pastor ka, pastor ka. Ito ko, isa pa lang tao. Yeah. Talagang naandoon yung tukso, naandoon mga kapatid yung masamang haka. Kaya nga diba, minana natin yan, at ang katotohanan, umiiral yan sa tao. At yan ang dahilan, ito kung bakit tayo ililigtas at kung bakit nagdiwa ng Kapaskuhan. Ito yung plano ng Panginoon. At ang
ilang at ang tuyong lupa ay sasaya at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng rosa. Mamumulaklak nang sagana, magagalak at kagalakan at aawit ng kaluwalhatian ng Libano at mapaparoon ang karilagan ng Carmel at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng Diyos. Verse 2. Inyong palakasin ang mahihinang kamay at pakatatagin ang mga mahihinang tuhod. Verse 4. Inyong sabihin sa kanila sa matatakoting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong mga takot. Narito! Ang inyong Diyos ay paparito, may pag-ihiganti, may kagantihan ng Diyos. Siya ay paparito at iniligtas. Kaya nagplano ang Panginoon ng kaligtasan dahil sa sobrang sama ng tao. Kaya hinulaan pa rin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ito yung isang magiging palatandaan sa pagparito ng Diyos na yan. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na ano ang palatandaan? Mayroong isang dalaga na maglilihi. Bakit pinagbinigyan ng palatandaan ng pagparito ng Panginoon para iligtas ang tao, ha? Nagkaroon ngayon ng katuparan niya doon sa binasa nating teksto. So verse 21, Kuya LJ, Matthew chapter 1, ang pagkapanganak nga kay Yesu Kristo, may manganganak nga ng isang lalaki at ang pangalan tatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. Kasi ang sabi noong Isaiah chapter 35 verse 4, paparito ang Panginoon para magligtas. At sa kanyang pagparito, sa kanyang pagligtas, walang ibang dahilan ng kanyang pagparito kung hindi para magligtas. At ang iniligtas na yun, hindi itong katawan natin na napakaganda, napakapogi, napakasexy, napakamatyo, napakamatalino. Hindi yan ang iniligtas, yung nagsasalita at nasa loob. Yes. Yung ating Panginoon. Diba sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, ano ang sabi? At nilikha ng Panginoon at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok sa lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng umilinga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang. Yun yung iniligtas yung kaluluwang. Kasi ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 19, dahil hindi ito sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Ito yun. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok sa alabok ka. Okay, maliwanag, ang pagparito ng Panginoon ay para iligtas tayo. At ang ililigtas sa atin, hindi ito. Ha? Sa totoo lang, kahit anong ganda nyo naman ngayon eh. Papangit din kayo. At kahit anong pogi nyo, papangit din kayo. At kahit anong sexy nyo, magiging lumba-lumba rin kayo. Hindi, mawawala sa itsura kayo. Pero sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay kinuha sa alabok ka. Ako nga lang, napakagwapo ko noon eh, nung 6 feet. Hanggang ano? Ay, mapapasabi ko ba si Sister Mike? Buti na yan. Wala si Sister Mike. Pero ngayon nagbago, pinitin lang mo yung sarili ko. Pinitin lang mo. Mamaya mo pans ko. Pinitin lang ba yung sarili ko, malaki na pinagbago. Hindi. Tatanda na talaga. Ito no. Tatanda rin kayo. Oo, palakot din kayo. Pupunta rin kayo sa ganito. Pag-buhay pa kayo. Pero noon, ang lakad nyo. Pagtanda nyo, ganito kayo. Ang masakit niya, may alalay pa kayo. Kaya huwag tayong magtaka kasi babalik tayo sa alabok. Kaya hindi partikular ang Panginoon dito sa katawan natin kasi babalik daw yan. Ang iniintindi ng pagparito ng ating Panginoon na dahilan
kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya tingnan natin yung lilinisin ng Diyos sa atin sa kanyang pagparito. Tingnan nyo ha, baka wala sa inyo dito eh. Baka meron din. Tingnan nyo kung nandito kayo. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Yan tayo. O hindi ba ganun nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ibig sabihin niyan, huwag na kayong mga tumira. Huwag kayong yung nag-justify pa sa sarili nyo. Huwag kayong mag-justify sa sarili nyo. Huwag kayong padaya kahit ang mga makiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mga mangangano niya, ni ang mga nagbababae, ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki, verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtumayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magsisipagmana ng kadamuhan. Sino ang wala dyan? Sige, baka wala kayo dyan. Tingnan natin dito. Okay, Revelation chapter 21, verse 8. Baka wala kayo doon eh. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya ang unbeliever. Ibig sabihin yan, hindi sa mga palataya, hindi naniwala, pwede i-consider na hindi naging tapat. At sa mga kasuklang-suklang, at sa mga mamamatay tao, at sa mga makiapit, mga manggagawad, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng... Siguro nandiyan na kayo. Dahil ako nandoon ako sa isa. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang naglilinas ng apoy at sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. O baka ligtas pa rin kayo dyan, isa pa. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Tingnan natin, baka wala po kayo dyan eh. Okay? At hayag ang mga gawa ng laman sa mga pilbagay ang mga ito, pakikiapit, karumihan, kalibugan. Pagsamba sa Diyos-Diyos ang pangkukulang, pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugo, mga pagkapag-alitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakapabahagi at mga hiduwang pananampalataya. Verse 21. Mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at sa mga katulad dito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipinapaalala sa inyo tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa nito ay hindi magmamana at papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa gusto ng Diyos na ikaw ay makapagmana ng kaharian ng Diyos, dahil ikaw ay makasalanan, ako'y makasalanan, nagplano ang Diyos na siya ay paparito para iligtas ka. At yan yung dahilan, noong nagkaroon na ng kaligtasan, yung pangalang Emmanuel, pagkaliliwan natin pala, sumasa atin na ang Diyos, naparito na ang Diyos, alinsunod doon sa propesiya na sinabi po mayroong dalaga na maglili at mga anak ng isang lalaki at ang itatawag sa kanya ay Emmanuel. Dahil sa pagparito ng Panginoon, ang unang dahilan ay upang iligtas tayo, hindi yung pagbibigayan. Ngayon, malinaw sa akin, o baka naman hindi pa malinaw, ang dahilan talaga ng diwa ng kapaskuhan ay para sa kaligtasan ng ating Panginoon. Pakiplas nga yung title. Tatlo yan eh. Papaliwanag ko kung bakit natawa pa yung isa doon. Ang Pasko ay sumapit. Yun yung unang in-explain ko. Sumapit ang Pasko dahil sa pagtiligtas. Okay? Kakaintindihan tayo, ang diwa, ang original ng Kapaskuhan ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Naparito siya para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At nung sinapako sa krus, di ba, Hebrews chapter 9, verse 22, nung tumulong na yung dugo sa kanya sa bundok ng Kalbaryo, at ano sabi? At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at maliban sa pagkabuhis ng dugo ng Panginoon sa kanyang pagparito ay walang kapatawaran. Pagkaroon niya yung pagkaroon. Ang Pasko ngayon sumapit na. Sumapit na yung Pasko. Pangalawa sa title, pakitlas, wala ng Pasko.
Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Ang Pasko sa henerasyon natin, commercialized na. Totoo yan. Wala ng Pasko. Ngayon, hindi makapag-celebrate ang tao, maging Kristiyano nga yata. Pag walang pera. Galit pag na-delay ang bonus. Pag hindi nabigyan ng bonus, galit. Pag walang pera ng Pasko, parang masama ang loob, sambaho lang mukha. Baka nga mga Kristiyano eh. Pero kaya dito, pero ngayon naintindihan ng pinandiwan ng Pasko ha. Ang Pasko, hindi kung saan kanino-kanino. Ang diwa ng pagsapit ng Pasko para iligtas at magkaroon ng kaligtasan ng tao. Hindi ang Pasko! Dahil kung wala ang pera, pag December 20, hanggang 25, isang bago lang ang ako. Ang masakit nga ngayon pag Pasko, pag walang pangregalo, parang napakamuto. Aba, nagka-counter pa yan. Yung di ba, kasi ang Pasko ay pagbibigayan. Di ba, ang unang nagbigay ang Panginoon kasi binigay niya yung buhay sa atin at tayo nagkaroon ng kaligtasan. Yes! Pero siya, gusto niya magbigay ng regalo. Pero nasama ang loob pag walang nabigay. Noong ibinigay ng Panginoon yung sarili niya, hindi mo naman tayo hiningalan ng kapalit. Nagsabi ba ang Panginoon, binigay ko ang kanyang buhay? Bigay ko po. Yung po kung may decision nga niyan sa atin, tingnan nyo, if I'm not mistaken, Matthew chapter 16 verse 24, sumagi lang sa utak ko. Sabi niya, nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao, nasaan ang pasyon? Kung ang sino mang tao sumunod sa akin ay tumagi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi tayo pinilit ng Panginoon. Tayo binigyan ng regalo ng Panginoon, yung kaligtasan. Pero kung gusto mong suklian ng Panginoon, pasyon na yan. At ang pasyon yan sa Matthew chapter 16 verse 24, hindi material pa rin. Ang gusto ipalit ang ating Panginoon, hindi yung buhay mo. Eh, pag binigyan mo sa Panginoon, isang bagay na napakasakit, pag walang handa. Parang pagka yung December 24, yung Leche Buena, para bang, anak, pagtitulog na lang tayo, tulog na lang tayo ng maaga kasi wala tayong pagsasalusaluan sa pagsalubong sa Pasko. Pinatutulog yung anak. Ano ang dahilan? Pinatulog ang anak ng maaga dahil nasa puso niya, wala siyang handa. Minsan nga, mga kapatid pag yung mga anak natin, o kahit nga tayo yung walang bagong dagat. Kaya masyadong commercial rin sa Pasko. Pag walang bagong damit, parang malungkot kami, parang hindi Pasko sa amin na namin yun, sa parang sa mga anak ko, hindi ko na ibigin, bagong damit, bagong sapatos, bagong medyas, bagong pantalon, bagong palda, bagong dress ang aking mga anak. Kahit na ako wala akong bago. Magsasabihin, kamusta ang Pasko mo? Malungkot kasi walang pera kami, wala pa ng pagkain, wala pang bagong damit. Ano nangyayari sa inyo? Para bang lupot na lupot tayo pag wala tayong bago. Alam niyo, tatapatin ko kayo. Ako, nang nagkamalay ako, mga kapatid, hanggang sa second year high school na yata ako. Dahil yung third year, hindi na ako namamasko eh. May nobya na kasi ako eh. Nung second year, first year, wala akong nobyo, wala akong nobya eh. Ano lang, yung pag wala akong damit. Ito na lang nakakaroon ng damit. Sa totoo, aminin ko sa inyong katotohanan. Ming Pasko lang po, nagkakaroon ako, kaming magkakapatid ng bagong damit. Parang tuwan-tuwa nga ako eh, maniwala ba kayo na
Doon lang ako nakakakain ng mansanas at hotdog pag araw ng Pasko at ng bagong taon. Pag nag-Christmas party, mga kapatid, yung Christmas party, yung year-end, di ba? Magkakaroon ng vacation 2 weeks dahil December. Alam niyo po ba yung magbabaon kami? Yung magbabaon naman kami. Tapos makikita ko binubuksan yung iba na nga, Tupperware na yun, nabutan na namin. Plastic na yung kainan nila, ang gaganda na. Kami, nabuta pa rin. Nasa daw ng saging. Tapos nakabalot pa sa simento. Yung second layer na ng simento. Kasi noon ang simento, ngayon, binalik pa lang, di ba? Dati, nagsako eh. Ngayon, ano ulit, di ba? Papel. Nung nakabalot yung daon ng saging, tapos bubut-buran ng nanay ko sa una muna yung gamit sa ng kasin, kasi ilalagay doon yung kanin, bubinuting ganoon. Di ba? Papa ko, alam nyo, kada ulam namin, tanda ko, piritong itlog. Tapos nakikita ko yung mga eskwela ko, hotdog na, fried chicken na, tusino na. Di ba inside? Hindi naman ako nahinggit sa totoo. Pero ang tanda-tanda ko, hanggang doon ang tanda. Umapasok na ako, butas na hinggit. Pero hindi na makabili. May isang taon eh. Eh, ang mga best noon, mga kapatid ay tao, pag may gusto dito ka ba eh? Ako! Tas! Hanggang sa, yun lang kasi, isang shot. Eh, araw-araw pa naman, yun ang suot mo. Eh, di yung punyo eh, nanipes. Hanggang sa nabubukas na. Kaya bilin ko sa inyong katotohanan, tuwing Pasko lang kami nagkakaroon ng damit. Kaya kayo mga bata, kayo sa generasyon nyo, pagka kayo binibili ng nanay nyo, hindi lang Pasko, meron kayong mga bago, bagong sapatos, eh, magpasalamat mo kayo. Dahil kung tumama kayo sa panahon namin, baka nag-backslide kayo. Diba ano yung nakalulungkot yung diwa ng Pasko, pag walang pera, pag walang pagkain, pag walang bagong damit, parang pag napakalungkot. Parang pang yung, parang kakaawa ka. Ang napakasakit ko, yung magulang, yun ang nadadama, yun pa yung ipinadadama sa anak. Ayun ba lang tayo? Tapos sasabihin, mag-tiis tayo ha, kung ano yung pagsasabi. Ano mag-tiis? Tingnan niyo yung thinking. Ang original hindi doon. Hindi na pa rin doon, Panginoon, para ipagkanta mo siya. Magkaroon ka ng bagong buhay. Saya ka. Nandahil doon. Eh, patawagin ninyo ako. Ano naman nakikita ko. Ganyan na ang sistema ng Pasko. Pag nag-year-end gathering nga kami ng mga batch namin mayroon kaming mga kaeskwela ayaw umatin. Bakit? Unang tanong, bakit? Walang ma-share. Kahit anong explain mo, get together tayo. Hindi importante yung may madala ka. Hindi importante kung ano ka, basta umatin ka. Yung explain lagi namin sa Diyos. Hindi umatin. Tanongin, binalikan ng presidente namin. Nahihiya ako kasi wala akong dala. Eh, sinasabi na nga yung layunin na magsama-sama tayo. Hindi gang! Kaya minsan, laging explain ko no? Pag Christmas natin, kung ano yung matanggap nyo, yung bigay. Kasi yung mga previous year, yung mga noon, ulit ako kahit nagpastor, 36 years na ako nagpapastor. Nagmamay pagkatapos ng simba, pagkatapos ng Christmas party, sasabihin, pag-bihira yan, nakalaki yung binyalit ko daw. Ay, tapos ito lang yung natanggap. Eh, kaya nga sabi ko, 150 kami, hindi na sobra ako, ikaw ang may problema. Ay, sasabihin mo, sasabi pa, 300 yun eh. 300 yung pinagawin. Eh, sino ba sabi mo, 300 ka? Kaya nga sabi natin, 150 lang. Kasi yun yung majority ng may bibigay. Diba? Tapos nagre-reklamo, pabihira yan. Sa Pinas na lang mga sakti. Siguro kinuha lang sa tindahan nila yun. Masyadong ang thinking ng kapaskuhan, wala na doon sa pinaka-original na. Yes.
Kaya nga, ipasa ng mga mental health. Bakit ko nasabing wala ng Pasko? Dahil sa panahon natin ngayon, wala na yung diwa ng tunay na kapaskuhan. Dapat nga bukas, celebrate natin eh. Gumising kayo ng umaga, tapos mag-pray kayo. Panginoon, alam ko, hindi ito yung araw na kapanganapan mo. Pero naniniwala, pinagpalito ka. Sinasabi ko ngayon, hindi sa nakikiisa ako sa kanila. Kung hindi ngayon, nagpapasalamat ako. Kung ako hindi ay nagpapasalamat na Pasko. Nagpapasalamat ako sa kaligtasan. Hindi yung tulog ka, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sana pumunta ni lungkot. Sana makasalubong ko yung ninong ko sa puntaw na kami hindi nagkikita. Sana makasalubong niya raw yung ninong. Buti na lang, nagkita na kami ni... Pero wala pa ako naibibigay. Minsan na nakikiulap pa yung mga buti pa rin, hindi ko nakinuha yung mga pare. Nakakawa tuloy yung anak ko. Kaya nga lagi ko in-express sa handugan, di ba? Mapalat kayo, kinuha kayo dahil sa dami ng kaibigan na yan, kinuha kayo na kumpare at kumare dahil may nakita sa inyo na pagkakatiwalaan tungkol sa pagtulong sa pagbubog sa kanyang kasi. Bukas Pasko, dami nga sa akin dito eh. Susunod ako kasi baka may magpamaski sa akin, aware of the service. Sana katukin siya, Pastor. Wala na yun, yung wala na. Kaya ang pangalawa dyan, wala ng Pasko kasi wala na yung tunay na diwa. Parang nakasentro na tayo sa material. Hindi tayo nakasentro dahil may kasalanan tayo at yung kasalanan na yun ay sa totoo lang, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Hindi ka magmamana ng kaharian ng langit. Napakalinaw na yun. Pero ang Panginoon, dahil sa kasalanan na yun, naparito siya upang ikaw ay tubusin at patawarin. Nang sa gayon, magkaroon ng tunay na diwa ng kanyang pagparito. Nailigtas ka. Kaya nga sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ko sa mga tao na ibinigay ko ang aking sarili sa nabugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag magkaroon ng buhay o walang naman. Okay? Wala kayong bago. Iiyak kayo. Bakit nangyari explain ko sa inyo? Hindi naman. Sa isang side naman, hindi naman talaga masama kung maganda kayo. Hindi ako against yan. Sabi ko sa iyo, in the beginning, sa prinsipyo ko, sa pagpapastor ko, hindi ako against sa diwa ng pastor. Kung mayroon kayong ihahanda mamaya, maganda kayo. At sa pagkanda nyo, sasalo-salo kayo, magpipray kayo. Go ahead. Sige. Natanong mo, baka magbati yung mandayo, baka bukas sasabihin nyo, Pastor, mataas BP ko, ay pag-pray nyo ako. Kaya nga nagpipray ako ngayon, hindi muna ako magpipray sa inyo. Baka lantak kayo ng baboy. Dami-dami ngayon nagre-regalo ng ham. Diba? Dami-dami nagre-regalo ngayon ng keso de bola. Ang keso ay maalat, ha? Maalat yan. Tapos ang BP mo, 140, lalanta ka bukas ng ham, lalanta ka ng bacon, lalanta ka ng lechon, lalanta ka ng lechong kawali. Tapos sabi mo, Pastor, pag-pray niyo ako kasi tumahan yung BP ko. Paano hindi tataas ang BP mo? Ay, puro cholesterol yung kinain mo. Parang pag hindi nakapaganda ng lechon manok, hindi nakapaganda ng ham, hindi makapaganda ng lechon baboy, parang hindi makapagmayroong bacon, walang gano'n, parang malungkot. Eh, pwede na
magsubo ka ng sardinas, humingi ka ng malunggay, humingi ka ng, pag humingi ka ng gana, lagyan mo ng sardinas, may sardinas yan, lagyan mo ng kalbot ng kapote. Ay. Paano? May kayabangan ng tao yan. At may mga Kristiyano. Mga Kristiyano ang mayroon. Parang pobre ba pagka hindi sardinas, hindi istayo ulam. Kaya ngayon tuloy, wala ng Pasko. Imbis na magpasalamat ang anumang bagay, sabi nga diba ng Hebrews chapter 13 verse 5, paki-plus nga, Kuya Jay, sabi ng Panginoon, mga ilag kayo sa pag-ibig sa kasalapi, mga kasya kayo sa inyong tinatulog. Mga kasya, pag sinabi yung word na yan, walang reklamo dyan. Whether you like it or not, tatanggapin mo ito. Kung wala kaming bonus, kung wala kaming pera, kung wala kaming bagong damit, kung wala kaming masarap na pagkain, diba sabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sa Akin. Sapagkas, sipin yung kada yung grand prize, kung mga hindi nagsisimba yung natama, Patapatid ko kayo, hindi naman ako ipokrito. Pag-uwi ko, sumasama. Last year yan na cellphone. Tulong mo din! Dating natin naman. Siya kayo tumama ng granta. Grand prize din. Kagabi! $100 yung grand prize ko. Buti na lang yung tumama nagsisimba. Yung patro! Nakadalawang tama. Hindi naman nagsisimba. Yung nagsisimba, yung Christmas party lang. Live tayo, di ba? Baka hindi naman nanonood din mo. Sa wala akong tinugin ng pangalan. Live tayo, nasa loob tayo. Hindi. Di ba minsan, sabi ng Panginoon, sabi ko nga kanina, sabi ko, kahit anong ano natin, sila yung tumatama. Kahit sabi ko sa kanila, kalooban na yan ng Diyos. Amen. Sabi mo hindi nagsisimba siya yung natama. Pero yung mga nagsisimba, sabi nila, bakit ka nang tumama? Kami nahabol eh. Bakit sila yung tumama? Kung ako lang tumama niya, parang video ganyan. Sabi niya, laging papuri. Yung tumama, sabi, makakapag-video ko na ako. Yung diwa ng Pasko. Tayo magsinungaling. Wala na yung original na purpose, layunin, aim ng Panginoon. Ang Pasko ay sumapit. Ngayon, wala na. Bakit? Luke chapter 8 verse 14. Tingnan nyo yung parabola na hinaling tulad sa tao. Luke chapter 8 verse 14. At mga nahulog sa dawag ay ito ang mga nakikinig samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay ininis sila ng pagsusumapit at ng mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbunga ng kasalanan. Pagka ganyan tayo mga Kristiyano, talagang hindi malayo na komersyal ang Pasko. Kaya nasasabi tuloy ngayon sa preaching, wala ng Pasko. Kahit sumapit ang Pasko, wala ng Pasko. Ni-encourage ko kayo na hindi tayo mag-celebrate ng Pasko dahil sa may bago tayo, marami tayong pera, nakakapagpamasko tayo, nakapagbigay tayo, napapakain natin yung anak natin, naibibili natin ng magandang damit, sapatos yung ating mga anak. No, alisin natin yan. Tayo mga Kristiyano, magpasalamat tayo kung ano ang pinatulog, mga kasya tayo. Sa anumang ipagkakaloob ng Panginoon. Sapagkat yan ay pinakikita ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi maiksik at kanyang kamay. Tingnan niyo itong pangatlo. Bakit may ha-ha-ha-ha?
Alam mo yung ha-ha-ha niya? Tumatawa yan, kaya nga ha-ha-ha. Yung namin mo, hindi ka Santa Claus na ho, 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 ho. Yung ho, 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 nagse-celebrate yun. Yung natawang yan, may pang-i-insulto yan. Alam niyo kung sino tumatawa yan? Si Satanas. Yung unang diwa ng kapasko nung sumapit pagliligtas, pagdating nung nawala ng Pasko, wala na yung pagliligtas, hindi na na-recognize lang pa ng mga tao, lalo na yung mga Kristiyano minsan, nawawaglit yung diwa ng kapasko, niligtas siya dahil may kasalanan siya, gusto siya papasokin ng ating Panginoon, nawala na rin, nakasentro na rin sa material, kaya sabi ni Satanas, ah, 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 ah! Tingnan nyo, Job chapter 1, verse 6 to 8, malapit tayong magpupot. Tingnan niyo to, isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparaon, nagsiharap sa Diyos, sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman kasama nila. Kaya hindi malayo pa lang. Nandito? Oh. At ingat tayo, baka katabi nyo ay... Siguraduhin nyo yung katabi nyo. Kasi bukod sa katabi nyo, baka nasa pagitan ninyo. Isang araw ba ng mga anak ng Diyos ay nagkaroon ng siyaran sa Panginoon? Si Satanas ay naparoon din kasama nila. Layas. May napasitan eh. Kaya napakabigat pa ng karakter niyan si Job. 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon. Saan nagsabi? Parito pa nga eh, sa universe. Sa isang tingkingan eh. Nakakapasok pero hindi sa nakapasok. Ay, binaba na nga sa lupa eh. Paano papapasok yan? Yun nasa universe. Kasi ang Nehemiah 9:6, mayroong 3 layer ng langit. Tingnan nyo, naandong lang siya sa pangalawang layer. Ikaw o Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit, ng mga langit, ng mga langit! Pati ng lahat mga natatanong. 3 layer. Hindi siya doon pwede sa yung pinakalangit ng mga langit. Naandoon lang siya. Nakikita ng Panginoon. Saan ka na ba ron? Balik manaog. Verse 7 ng Job chapter 1. Eh ano, mabalik manaog si Satanas. Yung verse 6 na eh, kasamang nagsipasok. Sa harap ng Panginoon. Huwag lang yan. Pag mahitag mo yun, baka pagpasok mo, baka may kasama tayo. Baka pag natutulig tayo, hindi masama yung natutulig. Ang ibig sabihin sa kapiteng na natutulig, nawawala sa sarili, ha? Eh kasi sabi mo kasi, Pastor, natutulig eh. Nawawala, baguhin natin, nawawala na lang sa sarili. Bakit nawawala? Malungkot, walang pamasko. Malungkot. Oh, bihira. Kaya tuloy kasama si Satanas. Verse 8! At sinabi ng Panginoon sa Panginoon, iyong napansin ang ating lingkod na Saul, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakta, matuwid na lalaki at natatakot sa Diyos at huling balay. Ano? Diyan, alam mo po sabi diyan, pag yan pinagpatuloy namin, paano pinaproteksyonan mo lang kasi ng pagpapano? Oh, yan yung matalahamo ni Satanas eh. Sabi niya, kasi, ay ganyan si Job sa iyo, protektado siya ng kabutihan mo, ng pagpapano. Sabi niya, sige, kaya minsan wag tayo mga magtaka, kung minsan dumarating tayo sa proseso ng kahirapan, proseso ng kawalan, hindi malayong ibinigay ka ng Panginoon, di ba? Kay Satanas, para subukin at malaman din ang Panginoon mo. May verse niya, Revelation chapter 2, verse 10. Sabi, huwag mo katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang masubo at magkaroon kayo ng kapigatian 10 kapo. Kaya hindi lahat ng naghihirap, maaaring kasalanan natin. Upungan ng kasalanan natin.
Maaaring sa isang banda, katulad kaniho, na pinapansin ng ating Panginoon. Nakita mo ba yung video na ito? Sabi ng demonyo doon, sa pinagmamalaki ng Panginoon, protektado mo lang naman siya ng pagpapalay. Nakalusot din si Job. Di ba nawala dyan yung anak niya, nawala niya yung asset niya, yung mga kamelyo, ninakaw, pinagpapatay, kinuha. Nawala! First chapter 2, payagan ng pagsubok. Kasi nakalusot si Job doon sa hingin sa material na sumasamba. Si Job sa Panginoon. Inalis lahat hasta anak niya. Kayo ba, pag nawala ng anak, pupurihin niyo po ang Panginoon o sasabihin niyo, hindi na, nagalisip mga sopirisyo, nagalisip mga tapos namatay ko rin. Habang matamit ang Panginoon, hindi binigay sa amin. Hindi ganyan. Chapter 2. Tingnan niyo yung pangalawang sinabi. Malapit na ako magtapos. Sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas kaya, protektado naman siya ng ano eh, yung physical mo niya. Tingnan niyo, chapter 2. Verse 1 to 6. Job. Nangyari nga uli sa nasa araw nang nagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon na nakiparoon din. Kaya ingat kayo ha. Si Satanas, nagkaan yung liwanag yan. 2 Corinthians yan eh. Nagkaan yung liwanag si Satanas. Kaya hindi porkit maganda, hindi porkit tugi, tunay na tugi. Dahil kaya ni Satanas nagpapagulo. Sometimes, mas maigi pa yung pangit. Hindi pa ganda. Dito ba lang? Post lang konti, chismis lang. Chismis. Alam niyo ba kung bakit gusto ng mga anak tayo na pangasawa na may pangit? Tuloy na nga natin. Mamaya na lang sabihin. Kasi sabi ng Satanas, sabi ng Panginoon, si Satanas mo nagaan yung liwanag ng kalat. Nagpapakawaringan ang yun eh. Kaya ang karakter ni Satanas. Kaya nga, hindi porkit na tuloy natin. Tingnan nyo, dyan, hinamon naman ng Panginoon, naggalawin yung katawan niya dyan. Verse 2. Mamaya, dismiss yan yan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Kasi Satanas ay sumagot at nagsabi, parot pa rito mula sa lupa at sa pamaling manaog. Verse 3. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo ba na pinansin o napansin ang aking lingkod na si Job, pangalawang pagkakataon? Walang kayo sa lupa na sakdal matuwid na lalaki na nangtatakot sa akin o si Job at humiwalay sa kasama at siya namamalagi sa kanyang pagtatakot. Bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya, hindi nga siya yung kaganda eh. Sabi ng Panginoon, ikinilos mo ko. Yung negative aspect na ginawa mo sa kanya, ang dating sa akin. Kaya na minsan, di ba, sinasabi na, matipay naman ako, nagtatapat naman ako. Bakit dito ang nagiging buhay namin, dito yung sitwasyon namin sa material, parang napakahirap namin. Hindi naman. Ang pangako ng Panginoon nga, unahin mo ang aking katuwiran at ang aking kaharian. Ang lahat ng bagay, ilalagdag ko sa iyo. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan, tahan ng mabuti, bigyan at maapak. Sa panukat na yung sinukat, susukatin kita. Tingin mo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon, at tumarin mo, itataas kita. Sabi niya, hindi ka mangungutang, kundi ikaw ang magpapautang, hindi ka puntot, kung hindi ikaw ang ulo. Amen! Ano pa nga puro dyan sa ng Panginoon? Ang tuliwalay, sa mga siya yung mga lagi sa kanyang pagtatawag. Bagamat ako'y ikinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya sa walang kadahilan. Verse 4. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon na nagsasabi, balak kung balak. Oo, lahat ng pinapangkilik ng tao ay binigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ang kanyang ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at ang kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Verse 6.
At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya ay nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang kaluluwa. Kaya nga hindi mahalaga ito. May story short. Ano si Job dyan? Simula dito, hanggang talampakan, may bukol. At yung bukol na yun, sa salitang Kabitenyo, may langid, may nana, may dugo na parang piksa. Piksa nga yan eh. Lalaking piksa kay Job. At ginawa ni Job, mga kapatid, kumuha ng basag na jar. Alam mo yung jar ngayong araw? Yung pinag-iinuman, pag nilagyan mo ng tubig ay lumalamig. Yung jar yung mga. Isayungan noon. Kumuha ng gano'n at inahayot niya ni Job eh. Tapos meron pang uod ang sabi ni Job, di ba? Pinalit kayo uod eh. Nilagay ka ng Panginoon yan. Pinalit yung uod doon. To make the story short, lumampas yung in fact, sa chapter 42, 43, 44, yung last chapter, ibinalit niya yung 10 anak niya, tapos ang kutis niya, mas maganda pa sa kutis ng bagong panganak. Tapos ibinalit ng doble yung kanyang property, yung kanyang asset. Bakit? Naging tapat. Amen. Hindi makaalakak si Satanas doon. Hindi siya hindi makaganoon siya sa akin. Sa atin kaya? Seryoso tayo. Seryoso. Tayo kaya? Konting assess ng sarili natin. Sometimes mga kapatid, medyo yung may kakaya. Pag nahirap na tayo, walang makain. Minsan, nawawala tayo sa tayo ng utak natin. Nawawala tayo sa ulo. Minsan, isasanla natin ang pagiging Kristiyano natin. Pero kung titignan natin mga kapatid yung purpose, kung bakit nagkaroon ng kapaskuhan, yun ay pagliligtas ng Panginoon. Konsiderasyon. Nagka-cancer lang tayo, nagkaroon tayo ng matinding karamdaman, para bang sinisisi na natin ito, tinatanong natin. Sabi niyo, nilagay ka dyan, yung uod niya, binalik niya eh, basahin niya. Nakalik siya mo uod na ulog, sabi niyo, binalik ka dyan. Sipin niyo. Nung na napakinggan niyo ba si Satanas yan, bumalik pa? Hindi. In fact, lungkot na lungkot din si Satanas. Dahil nagtagumpay siya. Sabi niya nga nung tinuot niya siya ng asawa niya, di ba? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-aalis. Purihin. Amen. Minsan nga kahit mga Kristiyano tayo siya. Sila na ako magsimba dyan eh. Sinasabi ko nga sa'yo, anak, huwag ka na magsimba dyan eh. Sinasabi nga natin eh, huwag ka na simba ko, huwag ka na mag-pray. Sabi ko, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis. Purihin ang Panginoon. Sa tanong ba, kapag ganyan ang ating katapatan sa Panginoon, makakatawa ba siya? Kapag marunong tayong tumanggap sa tinatangkilit natin, hindi tayo nagreklamo, makakatawa ba si Satanas? Pero kapag hindi tayo malalim, hindi tayo nakikipagseryoso sa paglilingkod sa Diyos, yung kaunting problema, nawawala na tayo, maniwala kayo sa akin, manabasa naman natin eh, kasama natin si Satanas. Ang tinukoy pa nga doon, mga anak ng Diyos na nagsisipasok sa Panginoon, pero kasama nila si Satanas. Ito biro lang, pero sa totoo, alam niyo Satanas yung dito yung Diyos, di ba? Matthew chapter 18, verse 20, nandito naman ang Panginoon. Sa 2-3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay narito. Pero minabasa rin tayo, nakasabay natin pumapasok si Satanas. Hindi na dito doon pa rin siya. Pero nag-uusap pa rin siya. Nakita mo yung nasa likod? Hindi kayo. Hindi kayo. Kasi meron pang nasa likod ng bangko. Sampo lang. Sampo. Dito, may siguro. Kasi pwede silang magmalaki. Nakita mo, nakikita mo yun. Pero nakita mo pa ang puso niya. Magandang tignan niya. Sabi niya sa mga, magandang tignan niya. Nakaimpact na.
bago yan eh. Sa totoo lang eh. Napakaganda ng suit niya. Pero sabi ni Satan, nakita mo ba yung nilaman ng puso niya? Oh, sabi ni Satanas tuloy, kasi ikaw, ibinigay mo yung buhay mo, pero yung mga nag-response, yung mga ililigtas mo, yung binigay mo ng buhay, ayun din na yun. Sabi ni Satanas, sabi ng Panginoon, lahat yan akin. Sabi ni Satanas, Panginoon, huwag kang kasiguro. Kasi meron din ako dyan. Hindi, sabi ng Panginoon, akin yan! Sabi ni Satanas, huwag kang kasiguro. Meron ako dyan. Sabi ni Satanas, meron ako dyan. Wala na yung Pasko mo. Wala na yung pagliligtas mo. Kasi pinaniwala niya. Kaya nga gini na po ng last verse, Matthew chapter 5, verse 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila na may mabubuting kayong gawa at kanilang luwalatiin, makita ang inyong mabubuting gawa at may luwalatiin ang Diyos. Kapag hindi tayo sa Satanas, aalisin si Satanas dito ng siya. Wala ako. Wala nang ipagmamalaki. Sabi nga ng ating MC, ng ating devotion dito, napakaganda yung exhortation. Oo, makinig kayo. Alam niyo yung pagpaparumbaba, yan yung gusto ng Panginoon. Yes! At yun yung dapat natin gawin. Pagpaparumbaba tayo, magpasalamat tayo at may kaligtasan, magpasalamat tayo at may kapaskuhan, magpasalamat tayo at i-retain natin ang diwa ng kapaskuhan sa ating mga puso para hindi humalakak si Satanas sa ating puso. Pag humalakak si Satanas, nakakaawa pa niyo. Umiiyak yan. Lalo kayo. Kaya nga sa Genesis chapter 6, may sinabi doon, nagsisi ang Diyos ng likhain niya. Hindi ba pwede niyang sabihin mo? At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilikha ang tao sa niya. At nalumbay na likhain kami. Sa bawat pagkakamali natin, sa bawat kasalanan natin, maniwala kayo sa hindi, nalulumbay, nalulungkot ang ating Panginoon. At huwag na natin hayaang magsisi ang Diyos ng kawal tinawag. Ang susi ng lahat niyan ay ang katapatan sa paglilingkod, pagkakilala sa Panginoon. At tignan nating panlaban na ako may kasalanan na dapat ako sa impyerno at hindi ako magmamana ng karin. Minahal ako ng Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang buhay na parito siya para iligtas ako at patawarin ako. At yun yung diwa ng kapaskuhan para ako'y iligtas ng ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo ng ating Pikit natin ang ating mga mata. Gusto nyo taas ng inyong mga kamay? Sige po, taas natin. Ang gusto ko pong mangyari ngayon, kung bukas na, bagamat hindi talaga yun ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. Pero pwede natin i-celebrate mga kapatid sa ating sarili Panginoon. Inilalagay ko ang araw na yan bukas na ikaw ay naparito upang ako ay iligtas. At sa iyong pagparito, ibinigay mo yung sarili mo. Sa iyong pagpunta, sa iyong Panginoon dito, namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako ikaw ay nagkaroon ng kapatawaran. Huwag na natin mahalaking patawanin sa Satanas sa harap ng Panginoon. Pwede bang i-aim natin sa ating mga puso na ipagmalaki tayo ng Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah. Total, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi pa pwedeng gawin natin sa pagkakataon ito
ang Diyos naman ang tumatawa sa harapan ni Satanas dahil ikaw at ako'y pinagmamahal. Natawa ang Panginoon dahil sinasabi niya tapat kayo. Sana huwag mangyari yung pagtatalo ng Panginoon at ni Satanas na hindi ka nakakasiguro, Panginoong Diyos, sapagkat hindi lahat yan ay sa iyo. Sana walang ganoon na sabihin si Satanas sa harapan ng Diyos na hindi lahat yan, Panginoon, ay sa iyo. Ikaw ang nakakaalam kung sino ka. Alam mo kung dapat kang ipagmalaki ng Panginoon. Pero isang malaking bagay na pag-remind sa iyo, ibiligtas ka ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa iyo. Kaya nagkaroon ng tinatawag na kapasuhan. Sana hindi mawala ang diwa ng kapasuhan sa iyong puso, sa iyong buhay bilang isang tumanggap sa Panginoon. At sana hindi magtatawa si Satanas sa pagtangkap mo sa iyo. Ang Pasko ay sumapit. Yes, dumating na ang kaligtasan at ikaw ay isa sa akin. Pero huwag mong hayaang mawala ang Pasko. At huwag mo rin hayaan na tawanan ka at tawanan ng Panginoon Diyos. Sige po. Sadyang kay buti ng Panginoon at nagtatapang sa akin. Pwede bang awitin natin ito na nagagaling sa ating mga puso? Kung gusto niyo pumunta ng altar, kung gusto niyo pong manatiling nakatayo, kung gusto niyo pong buko, make sure lang na ikaw ay nagpupuri. Baka nga uupo ka pag komportable lang. Umupo ka dahil dyan ka komportable para tignan mo ang sarili mo. Kung mayroong dapat pagsisisa, kung mayroong dapat itama, kung mayroong dapat ituloy, huwag mong hayaan yung kaligtasan mo, yung pagparito ng Panginoon na yung wala. At huwag mong hayaan tawanan ka ni Satanas at madamay pa ang Panginoon. Tandaan mo kapatid, ikaw na kung ang Pasko'y sumapit sa iyo, kung wala ng Pasko sa iyo, at kung tumatawa sa Satanas sa buhay mo. Ang pagbalas na church, napakasarap ng mananangin. Kung ako lang, hindi ko kayo gusto kumanta. Kung ako lang, gusto ko lumuluha, tumutulo ang inyong mga luha sa inyong mga tanda ng pagpapalala, tanda ng pagpilinan. Sa awitin ngayon, alam niyo po ba ang mensahe na napapalala? Same sa mensahe na ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. At the same time, minahal niya tayo, pinatawag tayo. Maging sa akin ng Panginoon sa preaching niya na yun. Sa akin, sa dakilang katawasan. Make sure sa pagtaas mo ng kamay, sa pagluhay, ikaw ay nagpapasalamat, ikaw ay tumatalino sa hindi maganda. Make sure na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi na mauulit ang mga bagay. Hindi ko ahayaan kumama sa Satanas sa iyong harap. Hindi ko na rin pagtawanan ako ni Satanas.
Una po, higit sa lahat, maraming salamat sa diwa ng Kapaskuhan na ikaw ay nagpahit sa lugar upang magkakawan ako na isang probinsya at ihain ko ang iyong buhay bilang nasa kapal ng Panginoon upang kami ay magkaroon ng pag-asa. Salamat po. Pangalaway, dinadalangin ko bilang tumanggap at pinagkalooban ko ng kaligtasan na iyan ay huwag po mawala ang diwa ng Kapaskuhan sa aming buhay. Ang kaligtasan ay aming iingatan po sa aming pagkatapat at pagdiwala at tunay na pagdiling po sa amo siya po, Panginoon. Kasi Satanas po ay hindi hahalak sa iyo at hindi dumanas man ako ng pagsubok, Panginoon, dumanas man ako ng kalangan. O ang mga bagay, Panginoon, ang maaari at ipahintulot mo, Panginoon, sa akin. Dapat ko ilagay ko sa aking kaisipan ang katapatan at hindi ang ugulan sa buhay o hindi ang buhay sa laman. Narito po ang mga anak mo na naglilingkod sa Iglesia ng Buenos. Maski ang mga nasa abroad naming kapatiran at ang mga kapatid naming wala dito, Panginoon. Yung iba po ay nagpapunta ng doktor at magpapunta. Yes, God. Gawin mo pong maganda ang resulta ng check-up sa pamamagitan po ng Panginoon.
yung po pumupunta sa kanilang pamilya at upang makisama sa diwa ng Kapaskuhan o itong break na to, Christmas vacation na ito, Panginoon, pahintulutan mo ang kaligtasan ng kanilang pagbibiyahe at hanggang siya po, Panginoon, na sa kanilang pagsasama ng kanilang mga mahal sa buhay ay magkaroon po sila ng bonding, masaya, iwas mo, Panginoon, sa mga bagay na hindi maganda kung hindi magdulot ang kanilang mga pagbabakasyon na mayroong kasiglahan ng Panginoon at mayroon pong bonding, pagtibay bilang mahal sa buhay, magkanaman, magkakalit na o pamilya man po. Siyempre po, Panginoon, ingatan niyo kami sa loob ng isang linggo na darating. Ikaw po ang magbigay ng buhay sa pang-araw-araw at siyempre po kayo yung magbigay ng makakain namin sa araw. Gamitin niyo po ang trabaho namin at pinagtatrabaho namin o yung mismong hanap buhay namin upang ito po ay makapag-supply, makapag-sustain Panginoon sa aming mga pangangailangan. Ingatan niyo po sila sa panahon na magtatrabaho din sila, babalik sa trabaho, sa paggising nila ng madaling araw, sa pagluluto nila, pag-aasikaso sa kanila. Ingatan mo sila hanggang sa makabalik po araw-araw para makasama nila ang kanilang mga tinataas ko nga po yung mga asawa, anak, kapatid, mga mahal namin sa buhay na nasa iba yung malaga. Please, Lord, protectionan mo sila. Gabayan mo sila, huwag mo silang hayaan magkaroon ng mabigat na pagkailangan, sakot at kapakamakangan. Kung hindi Panginoon ang protection ng iba na nagpulis mo. Pag sa ngayon, nagkakausap mo kami, magaganda ang balita at walang pag-aalala sa isa't isa. Siyempre po, tinataas namin Panginoon, ang aming Presidente, ang Vice President, ang Congressman, Senator, ang Cabinet Member, ang mga Governor, ang lahat ng mga Mayor, ang lahat ng mga Captain, especially po, ang mga Captain namin sa Benefits Award. Kayo po yung mag-ingat sa kanila at nagay nyo sa kanilang mga puso ang tunay na paglilingkod sa bayan. Siyempre po, aming General Superintendent, ang aming tatlong assistant superintendent, ang lahat ng mga district presbyter, ang sectional presbyter, ang lahat po ng mga pastor sa bawat iglesia sa buong Pilipinas, buong mundo, sa ilalim ng United Pentecostal Church ay gamitin. Bukas po, majority sa amin, hindi mo nakakasturan na aakailangan. Kung kami pagpapalaan nyo, marami pong salamat. Paghanda kami, makapagsalo-salo kami, marami pong salamat. Kung magkaroon kami ng blessing, marami pong salamat. Kung kami ng regalo, marami pong salamat. At kung ano po yung pagkakalab nyo sa amin, maraming salamat. Pero ilagay mo sa aming mga puso na hindi kami dapat tumingin doon, kung hindi at titignan namin na ikaw po ang reyna. Bakit? Sabi ng Diyos, ang may outbreak po ng ubos po ng lakad, ay huwag niyo pong hayaan. Kung meron man, mayroon niyo Panginoon, ay makontrol ito ng immune system namin at makontrol ito sa pamamagitan ng iyong Panginoon. Marami pong salamat, itinataas ka namin, pinutuloy namin. Marami pong salamat. Amen. Amen. Pwede ba kami tinatanong kay Tambo? Ang pastor sumapit and maganda na to. Okay! Merry Christmas po sa inyo lahat. Merry Christmas.
sponsor po. Sige po, Ano ba, Bisan? Merry Christmas, mga